So credits sa 24 Oras at sa fur parents na si Ma'am Queen Reyes. Base sa observation, napapansin na nila na walang gana kumain at matamlay. So nilipat nila ng bahay, hoping na kapag nakipaglaro sa kanyang kapatid, babalik yung kanyang sigla. Pero hindi lang pala dahil sa tinatamad siya o nag-iinarte, kaya siya tumamlay at ayaw kumain. Madalas namin yung naririnig sa klinik. Pero ang culprit this time sa case na to ay blood parasite. Pero ang tanong, possible nga bang mag-collapse ang inyong mga alaga dahil sa blood parasite? Hi, I'm Dr. Rox TV and I am a veterinarian. Ang blood parasite, tridor yan. Katulad ng Ehrlichia, Babesia, and Anaplasma. True, ticks, or mga garapata. Doc, kahit isang garapata, hindi nga siya nagkaroon this month. Paano siya nakuha ng blood parasite? Tandaan nyo ha, kahit isang kagat lang yan ng garapata, unfortunately, yung garapata na yon ay merong dalang Ehrlichia, Babesia, Anaplasma. Pag kumagat yan sa inyong mga alaga, pwede na silang mahawa, pwede na silang magkaroon nitong blood parasite. At once infected, hindi naman yan agad-agad lalabas yung simptomas. Tumatambay muna yan sa katawan ng inyong alaga at kung kailan sila immunocompromised, mahina ang resistensya, saka sila mas lalakas. Saka nila ipapakita yung simptomas. At ang pinakaunang simptomas na mapapansin nyo, nagiging pihikan sila kumain which is unusual. Palaging gustong gumala, lumabas, pero ngayon ayaw na nilang lumabas. Hindi nauubos ang pagkain. Kumakain lang kapag merong ulam hanggang sa hindi na sila kakain kahit na merong ulam. Yan ang mga possible early signs ng blood parasite. At ang pinaka-prevention lang, bigyan nyo sila regularly at updated dapat yung kanilang tick and flea prevention. Merong mga oral na pinapainom, merong good for 1 month, 35 days, 3 months, or even 1 year na injection. Pero, mas advisable na meron kayong tick and flea spray sa bahay. Katulad ng Royal Tails Tick and Flea Spray para dual protection at less likely na maulit ang blood parasite.